Tumalon si Connor at lumipad palabas, nakatayo sa gitna ng patag na lupa. Sumulyap si Sherman sa Little Grass at sinabi sa kanyang puso, "Little Grass, sa huling pagkakataon na magsama kayo ni Cyrus para i-frame ako, kakalimutan ko iyon at ituring kitang bulag, tutal, hindi naman talaga ako." Kasing gwapo ni Cyrus, sa pagkakataong ito, ipakikita ko sa iyo kung gaano ako kalakas at ipapaalam sa iyo na walang silbi ang pagiging gwapo. Ang punong helmsman ng Zoroastrian Fire Cult ay tumingin kay Connor at ngumiti, "Not bad, you have courage, I hope your strength will be as good as your courage." Pagkasabi noon, sinabi ng Chief Helmsman ng Zoroastrian Fire Cult kay isang lalaki sa likod niya, "Callistus, you go." Oo. Ang lalaking iyon, si Callistus, ay tumalon, tumalikod at lumipad palabas, nakatayo ilang metro sa harap ng katawan ni Connor. Sinabi ng punong Tim O'Neill na iyon, "Itong Callistus, sa aking Zoroastrian Fire Sect, sa lahat ng mga henyo sa kalagitnaan ng peak, ay nasa ikalima lamang, na kung sino, mag-ingat." Pagkasabi noon, malamig ang tingin ni Callistus na para bang nakatanggap siya ng utos na patayin si Connor. Ngumuso si Connor at pinatay din ang kabilang partido. Swoosh! Kumislap ang serye ng mga anino ng espada ni Callistus, na para bang may mga hakbang sa katawan na parang multo. Nagsalubong ang mga kilay ni Connor, ang lakas ng Callistus na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Matigas na sumigaw si Connor, "Source of 10,000 laws." Papa! Sa sandaling iyon, biglang binago ni Callistus ang kanyang anino ng espada at lumipat sa isa pang laban. Biglang lumabas sa kanyang kamay ang espada ni Connor. Si Connor ay tanga, itong si Callistus ay masyadong makapangyarihan, kahit na ilabas niya ang kanyang pinakamalakas na kilos ng espada, ang pinagmulan ng 10,000 batas, hindi pa rin siya matatalo. Bang! Sa sumunod na segundo, lumipad palabas ang buong katawan ni Connor. Akala ng lahat ay tapos na ang sparring, ngunit ang hindi nila inaasahan ay hindi tumigil si Callistus, nang makitang natatalo si Connor ay nagpakamatay pa rin siya. Paf! Pinasa ni Callistus ang isang espada sa hita ni Connor. Sigaw ni Connor, umaagos ang dugo na parang bukal. Tumigil lang ang Callistus na iyon. Umungol si Molten, "Luigi, ano ang ibig mong sabihin? Bakit natalo na ang aking mga tao, ngunit hindi pa rin tumitigil ang iyong mga tao at kailangang pilayin ang kanyang binti?" Nakaramdam din ng galit si Gian sa sandaling iyon. Siyempre, kahit na hindi emosyonal at matigas ang ulo ni Lance, sa panig ng Lonely Soul Organization, nakaramdam din ng galit si Lance sa mga aksyon ng Zoroastrian Fire Cult, na hindi naglalagay ng Lonely Soul Organization sa kanyang mga mata. Ngumiti ang punong pinuno ng Zoroastrianism, "Lahat, huwag masyadong kabahan, ang mga espada ay walang mata, ito ay isang bagay na alam ng lahat." Walang mata ang mga espada. Walang mata ba ito? Galit na galit si Molten. Hinawakan ni Molten ang binti niya at sumigaw, ang binti niya na wala ng silbi, gumaling man ito sa hinaharap, hindi pa rin ito maikukumpara sa orihinal, in short, tiyak na may epekto. Bamantong hininga ang pinuno ng Zoroastrian Fire Cult, "Ano? Ipaglalaban mo ba ako tungkol dito? Ito ay kaso na ang iyong mga tao ay hindi kapakipakinabang at hindi kasing kasanayan ng iba, hindi masama kung hindi mo siya pinatay, ano pa bang gusto mo?" Namula si Molten. Si Gian ay abala sa pagpapayo, "Kuya, hindi nararapat na magalit, patayin muna ang apoy." Hahaha. Tumawa ng malakas si Zoroastrian Luigi at sinabing, "Susunod, Kambing, pasok ka na, tama, itong Kambing ko, sa lahat ng Zoroastrian Middle Peak ko, ay mas malakas lang ng kaunti kaysa kay Callistus, kailangan mong gawin. Ingat ka sa susunod na laro, may espada pang walang mata. Siyempre pwede na kayong sumuko." Tumingin si Molten silang tao sa likod niya, at tatawagan na sana si Lance palabas nang sabihin niya, "Gagawin ko." Pagkatapos sabihin iyon, lumipad palabas si Zira at buong tapang na binunot ang kanyang espada.
Yung Kangping sa kabila hihihi smile, beauty, not bad looking, come, let brother kiss one. Humph, anak ng aso. Binunot ni Ziriton ang kanyang espada at pinatay. Pa! Pagkalipas ng ilang segundo, biglang hinampes si Little Grass sa puwet. Ah! Sigaw ni Little Grass, itong Kangping ay malakas, mas malakas kaysa kay Callistes kanina lang. Hahaha, pretty girl? Your ass is quite flexible, it feels good oh. That Kangping said with a cheap smile on his face. Ikaw. Galit na galit si Little Grass. Sa sandaling ito, galit na galit din si Lance, sa ilang kadahilanan, sa sandaling ang Little Grass ay molestiyahin at hinampas ng taong iyon, si Lance ay sobrang init sa loob at nagkaroon ng gana na patayin ang taong iyon. Mamatay. Tinitigan ni Lance si Kangping na iyon, sa loob-loob, dapat siyang patayin ni Lance. Pa! Sa pagkakataong iyon, si Little Grass ay sinampal muli ng Kangping na iyon, syempre sa puwetan. Hahaha! Nagtawanan ng grupo ng mga Zoroastrian. Galit na galit ang Little Grass, ngunit hindi na kailangang sabihin na ang lakas ng kabilang partido ay napakalakas na sa gitna ng isang paligsahan, lahat sila ay papaluin pa rin, at malinaw na kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Sa bahaging ito ng Lonely Soul Organization, nadismaya ang lahat, lalo na sina Molten at Jayan. Kanina lang napilayan si Connor ng kabilang partido, at ngayon si Little Grass ay binastos din ng kabilang partido, nakatanggap ng 2 sunod-sunod na palo, anong insulto sa Lonely Soul Organization. Papatayin kita. Galit na galit si Little Grass, wala pa siyang nahawak ang lalaki mula nang siya ay isinilang, ngunit ngayon ay hinahampas siya, galit na galit siya, at inisip ni Little Grass na si Lance ay nanunood. Sa tabi niya, lalo siyang nanlumo sa loob, tila natatakot siyang isipin si Lance o kung ano man. Sumigaw si Molten, munting damo, bumalik ka. Hindi na muling nagmamadali si Zira, sinabihan siya ni Molten na bumalik sa isang dahilan, dahil hindi naman talaga kalaban si Zira at muli lamang niyang ipapahiya ang kanyang sarili. Lumakad pabalik si Little Grass sa depresyon. Ang headmaster ng Zoroastrian Fire Cult ay nagsabi, Molten, kumusta na? Okay naman ang mga Zoroastrian kong henyo, at sina Callistes at Kangping, nakakalipat lang, ay hindi ang pinakamalakas na henyo ng mga Zoroastrian. Sa kasamaang palad, kahit na kung hindi lang sila ang pinakamalakas na henyo, nagawa nilang tapusin ang mga taong thirst. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng lakas ng loob ang iyong Lonely Soul Organization para makipag-alyansa sa amin. The Razor Fire Cult's Luigi mukhang proud na proud siya sa sarili niya. Bumalik si Molten kay Lance at sinabing, pumasok ka na. Oo. Tumalon si Lance at lumipad palabas. Ang Zoroastrian Headmaster ay tumalikod at nagtanong, ito, sino sa inyo ang gustong magpatuloy? Yung kanina lang, si Kangping, it's better for me. Okay. Pagkatapos sabihin iyon, ang Kangping na iyon ay lumipad at tumayo ng ilang metro sa harap ni Lance. Malamig ang tingin ni Lance, may hawak na espada sa kanyang kamay, hindi ito binunot at nakatitig kay Kangping. Tumawa ang Kangping na iyon, interesado rin ako sa mga lalaki, oh. Pagkasabi noon, dinilaan din ni Kangping ang kanyang dila kay Lance sa disgust. Nagtawanan ng mga tao sa Zoroastrian side, nakakatuwa kung sasampalin din at niligawan ni Kangping si Lance, kaya inaabangan nilang lahat. Gawin mo. Bago natapos ang mga salita, hinawakan ni Kangping ang puwete ni Lance. Shoo! Binunot ni Lance ang kanyang espada, at isang kidlat na lang ang natitira, masyadong mabilis. Wala pang 1 metro ang inabot ng kamay ni Kangping, at biglang tumigil ang mga galaw niya doon, hindi gumagalaw ang buong katawan. Kangping, kumusta ka? Tanong ng isa sa mga Zoroastrian. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumutok ang katawan ni Kangping mula sa tuktok ng kanyang ulo. Wow! Ang katawan ni Kangping, na nahati sa kalahati, ay bumagsak sa isang gilid bawat isa, at ang kanyang mga laman loob ay dumula sa lupa. 1382. Natulala. Lahat ng nasa Zoroastrian Fire Cult ay natigilan doon.
Siyempre, sa panig ng Lonely Soul Organization, lahat ay tanga din. Dahil, hindi inaasahan ng lahat na magiging ganoon kalakas si Lance, pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Lance ang kanyang lakas sa harap ng Lonely Soul Organization, at kahit na ang munting damong iyon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya. Ang lakas ni Lance. Sus, napakalakas, kaya't si Kang Ping ay sadyang walang kalaban-laban, at sinubukan niyang molestiyahin si Lance tulad ng Little Grass, at bahagyang hinawakan ang puwitan ni Lance, bilang isang resulta, pinutol ni Lance ang kanyang espada at hinati siya sa 2 piraso sa pagpikit ng mata. Natigilan sandali ang eksena bago umungal ang Zoroastrian head honcho na iyon, "How dare you kill someone from my Zoroastrian sect?" Bumantong hininga si Lance, "Ang lakas ay masyadong mahirap, nararapat sa iyo. Ikaw." Si Molten ay abala sa pagsasabing, "Luigi, huwag ka nang magalit, tulad ng nakikita mo, ang aking mga tao ay masyadong malakas, habang ang iyong mga tao ay masyadong mahina, at sila rin ay magaan ang loob, iyon ang susi, kaya hindi naman maiiwasan na may mamatay, eh." Good. Tiningnan ni Luigi ang malamig na tingin at umungol sa isa sa mga lalaking nasa likod niya, "Brooke, ibigay mo sa akin, alam mo na ang gagawin." Oo. Kinagat ng lalaking tinatawag na Brooke ang kanyang mga ngipin at lumipad palabas. Itong si Brooke, ang pinakamalakas na henyo sa kanyang klase sa Zoroastrian side, si Luigi ay nag-eyeball sa galit, kaya hinayaan niyang kumilos si Brooke na may isang layunin lang, na patayin si Lance, at pagkatapos ay masasabi rin niyang napakahina ng kanyang lakas. Tinitigan ni Brooke si Lance at sinabing, "Magaling ang martial skills, hayaan mo akong matuto mula sa iyo." Sinabi ni Lance, "Natatakot akong hindi mo ito matutunan." Mayabang. Ngumuso si Brooke, tila puno ng tiwala sa sarili. Tumingin si Lance sa pinuno ng Zoroastrian sect at sinabi, "Walang mata ang espada, natatakot akong masaktan muli ang iyong mga tao, kaya hayaan ang lahat ng mga henyo ng iyong Zoroastrian sect na magsama-sama upang maiwasan ang isa pang kamatayan. Ikaw." Galit na galit ang punong helmsman ng Zoroastrian fire cult sa kay-abangan ni Lance, si Brooke na akala niya ay sapat na iyon, ngunit hindi niya inaasahang sasabihin ni Lance ang lahat, ito ba ay isang death wish. Galit na galit din ang Brooke na iyon, ang kanyang reputasyon sa Zoroastrianism, ay napakahusay dahil napakatalino niya, ngunit hindi niya inaasahan na mapapahiya siya rito ngayon. Tumanggo si Brooke, "Hindi na kailangan, sapat na akong mag-isa." Bago matapos ni Brooke ang isang pangungusap, nakakita siya ng pananakit sa kanyang lalamunan at isang dulo ng espada ang tumusok sa kanyang lalamunan, ito ay si Lance. Si Brooke ay hanggal, ito ay masyadong nakakahiya. Ngumuso si Lance, magsalita ka, sapat ka ng mag-isa, hindi ba? Ako. Sa sandaling ito, walang masabi si Brooke, oo, gusto niyang galit na sabihin na sapat na para sa kanya na harapin si Lance ng mag-isa, ngunit hindi niya inaasahan iyon bago pa man siya matapos. Ang pangungusap, ang espada ni Lance ay tumusok sa kanyang lalamunan sa loob ng kalahating minuto, paano niya masasabi ang natitirang mga salita? Pupunta ako. Natigilan ang lahat sa bahaging ito ng Lonely Soul Organization, na para bang nakilala nilang muli si Lance. My goodness, this His Highness Cyrus is also too perverted. Oh my God, what a surprise. Tumingin si Little Grass kay Lance, napakagwapo at mag-ara sa kanyang posture, feeling gwapo, ngayon lang niya natuklasan na ang isang naka-codenamed Bullhead, ay talagang napakalakas, dati ay akala niya ay malakas din siya, ngunit ngayon napagtanto niya na kumpara iyon. Sa Bullhead, malayo ito. Sa ngayon, kahit si Connor ay walang masabi, bagamat hindi umamin ang kanyang bibig, ngunit sa loob-loob niya ay parang sasamba na siya. Siyempre, pawis din ang ulo ng helmsman ng Zoroastrian fire cult sa gulat. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi ni Luigi, lumabas kayong lahat at patayin siya. Oo. Biglang, mahigit 100 henyo ng Zoroastrian fire cult ang sabay-sabay na lumipad, kasama ang ilang mid-peak ascension at early peak ascension.
Si Lance ay nag-iisa, nakaharap sa higit sa 100 tao sa kabilang panig. Tumingin si Lance kay Luigi at sinabing, yung late pick denial na nasa likod mo, pwede mo rin siyang isama. Ikaw. Galit na galit ang punong guro ng Zoroastrian Fire Cult. Si Jian ay abala sa pagsasabing, Cyrus, huwag kang gumawa ng kalokohan. Mumuso si Lance. Patayin. Mahigit 100 tao mula sa kabilang panig ang lumapit upang pumatay ng sabay-sabay. Swoosh! Binuksan ni Lance ang Lifeblood Hidden, pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay kumukubkob, si Lance ay may tiwala, ngunit gayon pa man, si Lance ay nais pa rin ng isang mabilis na solusyon, si Lance ay nagbukas ng Lifeblood Hidden sa sandaling ito, kahit na ang kabilang partido ay nasa sa huling bahagi ng rurok, si Lance ay hindi natakot. Sa isang segundo, pinili ni Lance ang 7 o 8 sa mga maagang tinatanggihan ng kalaban, pinatumba muna ang mga maagang ito bago harapin ang mga nasa kalagitnaan ng pick denying. Hindi masisira na liwanag. Click 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 click. Nang lumabas ang espada ni Lance, nabali ang lahat ng espada sa kamay ng 4 o 5 pinakamalakas na tauhan ni Deng sa kalagitnaan ng pick. Dahil ang sword technique ni Lance ay hindi na lamang napakatalino, hanggang sa punto na hindi na nila matukoy ang kanilang mga posisyon, ang sword technique ni Lance ay nagsama ng isang pakiramdam ng espasyo, ito lang, ang buong kontinente, natatakot ako na wala ng pangalawa. Tao, sa mga tuntunin ng mga sword attainment, nalampasan pa ni Lance ang gisyo, si Lance ay kulang lang sa kaharian. Sa sandaling ito, lahat kami ay nasa parehong mid-deng pick. Anumang magkasanib na pagsisikap ay magiging walang silbi kay Lance, Spike. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob si Lance na hayaan ang huling pinakamataas na pag-akyat ng mga Zoroastrian na magkasama. Isang espada para sa walang hanggang pagtulog. Umalis ang galaw ni Lance, at bigla na lang, ang kalaban na partido, ang mga mid-pick-pick na iyon, ay nakaramdam ng anino na kumikislap sa harap ng kanilang mga mata, hindi makaiwas o makalaban, nakaramdam lamang sila ng sakit sa kanilang mga mata. Lumabas ang dugo sa kanilang mga mata. Bumagsak silang lahat sa lupa. Ang kanilang mga mata ay nabulag lahat ng espada ni Lance. Sa sandaling bumagsak sila sa lupa, ang espada na nasa kamay ni Lance ay itinapon sa kaluban nito ng malakas na putok. Napaka-perpekto ng tagumpay. Mata ko. Bulag ang mata ko. Tinusok niya ang mga mata natin. Ang ilan sa mga lakas ng mid-dengfeng ng kalabang partido ay gamulong sa lupa, na natatakpan ng dugo sa buong mukha ang bahagi ng mata, kabilang ang tinatawag na clistes mula noon. Ang punong guro ng Rimfire Cult, ang kanyang buong katawan ay nanatili doon, at sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit si Lance ay naglakas loob na sabihin na hahayaan niyang sumama ang mga nasa tabi niya, kaya siya was really strong enough to compete with the late pick denying once. Fire ridiculing Luigi ay tumingin kay Lance, biglang naramdaman na ang taong ito, ay sobrang nakakatakot. Hindi ako sigurado kung gagawa ko iyon, ngunit hindi ako sigurado kung magagawa ko iyon, kaya't magagawa ko iyon. Huminga ng malalim si Luigi at sinabing, napakagandang kung fu, sigurado ako, noong huling beses na nawala ang Zoroastrianism ko sa Imperial City, ikaw ang gumawa nito. Hindi ito itinanggi ni Lance at tumango, syempre, ngayon, gusto mo ba ng alyansa? Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon, walang alyansa ngayon, hindi ka nabibigyan ng isa pang pagkakataon na makipag-alyansa sa akin sa hinaharap. Napakayabang, talagang mayabang, ngunit mayroon kang mayabang na kapital. Sa lakas mong ito, kakatawanin ko ang Zoroastrian Fire Cult at makikipag-alyansa sa iyo ngayon. Nasugatan ng ganito ni Lance, ngunit kailangan pa rin niyang pumili ng isang alyansa, dahil tila hindi siya nagdududa sa mga masasakit na salita ni Lance. 1383. Ang Lonely Soul Organization at ang Zoroastrian Fire Cult, ay opisyal na nakipag-alyansa, ang magkabilang panig ay pumirma sa isang liham ng kasunduan na wala ng salungatan sa loob ng kahit 100 taon, at ang magkabilang panig ay magtutulungan upang harapin ang Yuan.
Sige, ngayong nabuo na ang alyansa, oras na para pag-usapan natin ang susunod na hakbang ng isa't isa. Sabi ni Zoroastrian Luigi. Ano ang iminumungkahi ninyong mga Zoroastrian? Oo, ang totoo, ang ating Zoroastrianism ay nagpaplano kamakailan na magtatag ng isang imperyo, kaya't umaasa ako na ikaw, ang Lonely Soul Organization, ay magkakasama ring magtatatag ng isang imperyo, at hatiin natin ang mundo sa tatlong paraan sa Yuan Clan. Three-way split with Yuan. Tama. Hindi ganoon kadali ang pagpapatalsak sa Yuan Clan, sa halip, maaari pa nating hatiin ang teritoryo ng Great Martial Empire at magtayo ng bagong imperyo, kung magkakasama ay tiyak na mahahati natin ang mundo sa Yuan Clan sa tatlong bahagi. Siyempre, itong bagay na ito, kung hindi gagawin ng Lone Soul Organization ng magkasama, mahihirapan tayong mga Zoroastrian na magtatagumpay lang tayo kung gagawin natin ito ng magkasama. Tanong ni Molten, paano mo pinaplanong hatiin ang teritoryo sa Yuans? Hehe, syempre, ito ay sa pilitang pagkuha. Great Martial Empire, higit sa 300 lungsod sa kabuuan, ang aking Zoroastrianismo ay handa nang kunin ang higit sa 100 lungsod sa paligid natin at pilit na sakupin ang mga ito bilang sarili nito. Ikaw, ang Lonely Soul Organization, maaari ring kumuha ng higit sa 100 lungsod sa paligid ng iyong base para sa iyong sarili, upang kami, ang Zoroastrian Fire Cult, ang Great Martial Empire, at ang Lonely Soul Organization, ay halos hatiin ang mundo ng pantay-pantay. Hindi papahintulutan ng Great Martial Empire ang paghahati ng teritoryo. Ano ang magagawa natin kung hindi natin ito kukonsentihin? Ngayong si Emperor Yuan Penny ay 220 taong gulang na, ang araw ng kanyang malaking araw ay ilang taon na lang, ang araw ng kanyang malaking araw ay ang araw na tayo ay maghiwalay, ako. Asahan mong magiging handa ang iyong Lonely Soul Organization. Ngunit paano kung si Yuan Penny ay pumasok sa ikatlong yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan? Hahaha, Homecoming 3. Mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan mula nang may tumuntong sa third stage of Return to Void. Naniniwala ka ba na si Yuan Penny ang unang tatakbo sa third stage ng Return to Void sa 1,000 taon na ito? Well, hayaan mo akong bumalik at mag-isip tungkol dito. Sana hindi masyadong matagal ang pag-reply sa amin, Palm. Umalis ang mga Zoroastrian. Umalis na rin ang mga taga-Lonely Soul Group. Lolo, sa tingin ko ay mabuti ang payo ng Zoroastrianism, huwag mo munang subukang lunukan ang isang leon sa isang kagat, magtayo ka muna ng isang maliit na bansa, at kapag sa wakas ay may lakas ka na, saka lunukan si Yuan, o maging ang Zoroastrianism. Ngunit, ang layunin natin ay ibagsak si Yuan at pagkatapos ay bumalik sa Great Martial Empire, hindi para muling magtatag ng isang imperyo. Ang Great Martial Empire, kung tutusin, ay itinatag ng ating mga ninuno noon. Sabi ni Jian. Lolo, ang Great Martial Empire ay nakikipag-away na sa atin, kahit na ibagsak natin ang Yuan Clan at bumalik sa Great Martial Empire, ano ang punto? Sa tingin ko ay mas mahusay na magtatag ng isang bagong bansa, hindi alintana kung ito ay nahati o hindi. Ngunit, ang tanging pamilya na may potensyal sa Lonely Soul Organization ngayon ay ang angkan ng Sherman. Ang angkan lang natin, kahit na magtayo tayo ng bagong imperyo, hindi natin ito mamanahin sa loob ng ilang henerasyon, dapat mayroong ilang parehong makapangyarihang mga vice-national clans na kayang humawak ng isang imperyo. Sinabi ni Lance, pagkatapos ay pumunta ka at hilahin ang Great Martial Empire, ilang iba pang mga vice nations, o lumalim sa alyansa sa mga Zoroastrian. Kailangan kong bumalik at pag-usapan ito sa iyong lolo bago magpasya. Tumigil din sila sa pagsasalita ng walang kaparerekan at bumalik sa Lonely Soul Organization. Hindi ko alam kung nakapasok na si Lolo Yehuda sa second stage of Return to Void. Sa sandaling ito, ang lolo sa tuhod ni Lance ay nag-iisa pa rin, at walang sino man ang pinayagang mang-istorbo sa kanya. Sa isang kisap mata, kalahating taon na naman ang lumipas. Sa loob ng kalahating taon na ito, bumibiyahe si Lance sa Tianmang Mountain bawat buwan, ngunit sa kasamaang palad, hindi na natagpuan ni Lance ang pangatlong espiritong damo.
Nabigo si Lance, ngunit ito ay naiintindihan, ang ganitong uri ng bagay kahit isang tao ay hindi makakakuha nito sa loob ng 1,000 taon. Sa 2 beses na itong pinili ni Lance. Marahil, 1,000 taon na bago ito muling kunin ng isang tao. Si Lance ay isang intensyon pa rin mula sa paghakbang sa huling yugto ng Peak Ascension, kaya maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang maunawaan ito. Makalipas ang kalahating taon, tuluyang umalis sa gate ang lolo ni Lance. Hahaha, hahaha. Tumawa ang lolo sa tuhod ni Lance. Congratulations to Dad for stepping into the second stage of Return to Void. Jane at Molten, silang dalawa, ay nataranta at yumuko. Oo, ang lolo sa tuhod ni Lance, ay pumasok sa ikalawang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Sa sandaling ito, sa tahanan ni Lance. Biglang naintindihan ni Lance ang kahulugan ng huling bahagi ng ika-10 yugto ng pag-akyat. Tuwang-tuwa si Lance, sa wakas ay haantong na siya sa huling yugto ng Peak Ascension. Pagkalipas ng ilang oras, ganap na nakapasok si Lance sa huling yugto ng pag-akyat sa tuktok. Haha, late Peak Ascension, nandito na ako. Ngumiti si Lance. Si Lance ay 63 taong gulang pa lamang at nakapasok na sa late Peak Ascension, at tinitingnan ang buong kasaysayan ng Great Martial Empire, maaaring hindi mahanap ng isa ang 10 tulad ng mga batang late Peak Ascension. Kamahalan Cyrus, pinaponte ka doon ng iyong lolo sa tuhod. Pa, umalis na ba si Lolo Tiho sa gate? Oo. Lumabas si Lance ng bahay at nakita ang matandang lalaki na si Clayton sa labas. Agad na sumugod si Lance sa lugar kung saan naroon ang retreat ni Great-Grandfather. Meet Grandfather Great-Grandfather. Nagbigay ng respeto si Lance. Nang dumating si Lance, naroon si Connor, pati na rin sina Molten at Jian. Alam ni Lance sa pamamagitan ng pagtingin sa matingkad na anyo ni Lolo na malamang na pumasok si Lolo sa ikalawang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Congratulations to Grandfather Tai, stepping into the second stage of Returning Void. Bati ni Lance. Hahaha, Cyrus, nakapasok ako sa second stage of Returning Void lahat dahil sa bigay mo, kung hindi dahil sa spirit grass na binigay mo sa akin, natatakot ako na hindi ako makakahakbang. Sa ikalawang yugto ng pagbabalik na walang bisa. Natatawang sabi ni Yehuda. Sa sandaling ito, matigas ang ulo ni Connor ngunit tila medyo nawala, si Lolo ay humakbang sa ikalawang yugto ng Return Void, na nagpakita na ang pagpasa ay walang pag-asa. Nakita ni Yehuda ang nawawalang mukha ni Connor, medyo malungkot na umungol. Connor, tumuntong ako sa ikalawang yugto ng Returning Void, bakit parang hindi ka masaya? Akala ba ay wala na ang pagkakataong makapasa? Lolo, hindi ko sinasadya iyon. Si Connor ay abala sa sophistry. Connor, binaigo mo ako. Lumabas ka. Great Lolo, ako. Lumabas ka na. Sa susunod na segundo, si Connor ay pinalayas ni Lolo Yehuda, at nakipagtalo pa rin siya na hindi, ito ay katawa-tawa. Tumingin si Yehuda kay Lance at sinabing, Cyrus, bagamat nakapasok ako sa ikalawang yugto ng Return to Void, ngunit nangangahulugan lamang ito na nadagdagan ko ang buhay ko ng 20 taon, pagkatapos ng 20 taon, gusto ko pa rin ng malaking limitasyon. Bumantong hininga si Lance, Great-Grandfather, bakit napakahirap na humakbang sa ikalawang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan, ngunit pinapataas lamang nito ang aking buhay ng 20 taon. Ang kabayarang ito ay ganap na hindi katumbas ng gantimpala, Naku, Cyrus, kailangan mong tandaan na kapag mas maaga kang umakyat sa kaharian, mas malaki ang tsansa mong matamaan ang Return Void Stage 3 o kahit Stage 4 sa hinaharap. Ang iyong lolo sa tuhod, ako, ay pumasok lamang sa ang Return Void Stage 1 sa edad na 150, bagaman sa buong mundo, hindi pa huli ang lahat, at itinuturing pa rin na medyo pasulong, ngunit sa mga tuntunin ng Martial Dao, ito ay nasa huli na bahagi. Siya nga pala, ikaw ay ngayon sa huling yugto ng Peak Ascension. Oo, kakapasok lang sa Yumaong Dengfeng. Sabi ni Lance.
Sina Molten at Gian, na nakapag-focus lamang kay Lance, ay nagulat nang matuklasan na si Lance ay kahit papaano ay nakapasok sa huling yugto ng peak denial. 1384. Oh my God, Cyrus, ikaw, paano ka napunta sa late peak? Hindi makapaniwala si Molten. Hehe. Ngumiti lang si Lance. Tanong ni Lolo, Cyrus, ilang taon ka na? Balik kay Lolo, 63 na ako, hindi, malapit na akong maging 64. Thirst, 64, reaching the late peak? Cyrus, isa ka sa 3 pinaka-talented na tao sa Sherman ko, thousands of years, sino yung dalawa? Ang una ay ang trademark ng master teacher ng aming pamilya na nagtatag ng Great Martial Empire. Trademark. Halos matawa si Lance sa loob. Ang pangalawa, iyon ay 1500 taon na ang nakalilipas, ang aming Sherman, isang babaeng tinatawag na Shaman Ancestor, ayon sa kasaysayan, kayong 3 lamang ang nakatuntong sa huling bahagi ng tuktok bago ang edad na 64. Cyrus, buo ang tiwala ko sa iyo, at umaasa ako na sa hinaharap, malampasan mo ang trademark Master Ancestor, gayon din si Shaman Ancestor. Oh, Lolo, trademark Master Ancestor at Connor Ancestor, anong level na ang narating nila sa wakas? Tanong ni Lance. Pagbalik sa ika-4 na yugto ng kawalan ng laman, nabuhay siya hanggang sa siya ay higit sa 260 taong gulang bago siya namatay sa kanyang malaking edad. 4th stage pa lang ng Return to Void. Medyo nadismaya si Lance, ibig sabihin ba nito ay babalik na si Lance sa 4th stage ng Void sa hinaharap? Sa pagtingin sa buong mundo, sa buong panahon, ang mga makakarating sa ika-4 na yugto ng pagbabalik na walang kabuluhan ay napakakaunti, at isa lamang ang maaaring lumitaw sa 1,000 taon. Tanong ni Lance, paano ang Returning Void Stage 5? Hindi ko alam, ayon sa mga makasaysayang talaan, ang Returning Void Stage 5, may nakaabot nito huling 10,000 taon na ang nakalilipas, gayunpaman, ang tiyak na impormasyon ay nawala. Ang ika-5 yugto ng Returning Void, ito ay hindi na isang bagay na karaniwan. Maabot ng mga tao. Paano pagkatapos ng Return Void Stage? Hindi ko alam, walang nakakaalam kung may mas malakas pa bang antas ng kaharian pagkatapos ng Return Void Stage 5, kung tutuusin, may nakaabot lang nito 10,000 taon na ang nakakaraan, ang impormasyong iyon ay matagal nang nawala, walang nakakaalam sa lahat, baka may Return Void Stage 6 pa, baka may Return Void Stage 7 pa, who knows, anyway, ang mga level na ito ay hindi na natin mapapanaginipan. Sa ating buong mundo, ang pinakamataas ay nasa antas na ito lamang ng 4 o 5 yugto, maaaring ito ang sangkatauhan. Sinabi ni Lance sa loob-loob, dapat kong lampasan ang Returning Void Stage 5, wala akong pakialam kung ito ay paghihigpit sa lahi, dapat kong malaman kung mayroong Returning Void Stage 6 pagkatapos ng Stage 5, o, iba pang mas mataas na Martial Realms. Si Lance ay napuno ng fighting spirit sa loob. Cyrus, kapag self-limited na ako sa loob ng 20 taon, pipiliin kitang ipasa. Sabi ni Yehuda. Nang marinig ito, natigilan sina Molten at Gian. Lolo, ito. Nakapagpasya na ako, sige, dapat akong lumabas para mamasyal. Pumunta at makipagkita sa matandang emperador ng angkan ng Yuan, at ipaalam sa mundo na ako, si Yehuda, ay tumuntong na sa ika-2 yugto ng pagbabalik. The Void. Tumayo si Yehuda. Alam ni Lance na lalabas si Lolo para magkunwaring magkukumpara, ngunit, mahirap ding pumasok sa second phase of Returning Void, paano ko maaabot ang bayad na iyon kung hindi ako lalabas para magkunwaring magkumpara. Sa oras na ito, sinabi ni Yehuda, Cyrus, tayo na, sumama ka rin sa akin. Lolo, ito. Paano dadalhin kita sa Imperial City, makipagkilala sa ilang mga matandang kaibigan, at hahayaan din kitang palawakin ang iyong pananaw. Sige, salamat, Lolo Yehuda. Let's go. Dinala ni Yehuda si Lance at lumipad palayo sa isang butas.
Si Molten at Gian ay nanunood ng may inggit kung gaano nila nais na masindak sila. Pagkatapos ng lahat, sa buong Great Martial Empire, ang tanging dalawang tao na tumuntong sa ikalawang yugto ng Return to Void ay kasalukuyang buhay, ang isa ay si Emperor Yuan Penny ng Yuan Clan, at pagkatapos ay naroon si Yehuda. Sino ang maglalakas loob na pukawin si Yehuda sa pamamasyal na ito? Napakasarap, ngunit sa kasamaang palad, tanging si Lance lang ang makaka-enjoy sa kahangahangang pagkain na ito. Nagbuntong hininga si Molten, masyadong bias si tatay, anak niya kami, hindi niya kami dinadala roon kundi si Cyrus, wala bang kamag-anak sa Zolani Son ang anak niya. Ngumiti si Gian, kuya, huwag ka nang magreklamo. Ang ating ama ay nakapasok sa ikalawang yugto ng Returning Void lahat dahil tinulungan siya ni Cyrus. Pumili si Cyrus ng isang pambihirang damong espiritu mula sa kung saan at inialay ito sa ating ama, at ang aming ama ay nagawang humakbang sa ikalawang yugto ng Returning Void. Anong klaseng spiritual grass ang pinili ni Cyrus? Hindi ko alam, gayunpaman, ang epekto ay lumampas sa 100,000 taong gulang na Earth Blood Mushroom ng ilang beses. Maasim na sinabi ni Molten, ang swerte niya talaga. Hehe. Sa sandaling ito, sa langit. Si Lance at Yehuda ay nakaupo sa likod ng isang apoy na hayop na kay Yehuda. Nagtanong si Lance Tolo, bakit ka pupunta sa Imperial City? Bakit hindi ka pumunta sa Imperial City? Hahanapin ko si Yuan Penny at ipaalam sa lahat sa paraan na ako ay tumuntong sa second phase of Return to Void. Sabi ni Lance sa kanyang puso, talagang magkukunwari siya. Walang pakialam na ngumiti si Lance, maaari rin niyang samantalahin ang kapangyarihan ng kanyang lolo at maglaro ng palabas sa imperial na lungsod. Makalipas ang mahigit isang buwan, dumating sina Lance at Yehuda sa Imperial City ng Great Martial Empire. Tumigil ka. Nang lumipad sila patungo sa tarangkahan ng imperial na lungsod, ang isang grupo ng mga gwardya ay hindi pa nakakaalam at agad na huminto sa daan, at ang kanilang tono ay medyo mayabang. Wow! Kinawayway ni Yehuda ang kanyang kamay. Boom! Agad na nabugbog ang grupo ng mga gwardya, at pati ang mga pader ay gumuho. Cyrus, umalis ka na. Hehe. Ngumiti si Lance, napakalakas ni Lolo, diretso niyang hinaypan ang mga pader ng lungsod hanggang sa masayang, at ang mga bantay ay pinatay ng hindi kumukurap. Pagkatapos lumipad sa imperial na lungsod. Sumigaw si Yehuda, Yuan Penny, lumabas ka. Yuan Penny, lumabas ka na. Sa sandaling ito, sa ilalim ng lupa ng palasyo ng imperial, isang mapatla at pumansang matanda ang nagbago ng kanyang mukha. Ang matandang ito ang pinakamalakas na miyembro ng Yuan Clan, ang kasalukuyang emperador, si Yuan Penny. Tumayo si Yuan Penny at bumantong hininga, hindi ko inaasahan na sa wakas ay haantong siya sa second stage ng Returning Void. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Yuan Penny mula sa lupa. Sa langit, sinabi ni Yehuda kay Lance, Cyrus, pagkatapos kong makipaglaban kay Yuan Penny mamaya, malalaman ng buong imperial na lungsod na ako ang ikalawang yugto ng Return to Void, at walang maglalakas loob na hawakan ka, ikaw. Maaaring pumunta sa palasyo ni Yuan para magsaya at pasiglahin si Yuan Penny habang nasa daan. Lolo Yehuda, si Zolani Son ay palaging dalisay, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig sabihin ni Lolo Yehuda. Oh, naiintindihan mo. Ngumiti si Yehuda. Ako. Sige, pumunta ka na lang sa palasyo ni Yuan at makipaglaro sa lahat ng babae nila. Malalaking tao ang mga lalaki, ano ang kinatatakutan mo? Ngayong second stage na ako ng Returning Void, okay lang na paglaruan mo sila, pero huwag mo silang patayin, baka magmadali silang tumalon sa pader. At ang mga bundok at ilog ay nagpapalitan, sa wakas ay pagkakataon na natin. Ngumiti si Yehuda. Ito. Sige, nasa labas na si Yuan Penny. Sure enough, lumipad palabas ang isang maputlang matandang lalaki. Akala ko kung sino, si Yehuda. Yuan Penny? Long time no see. Oo, matagal na,
hindi ko inaasahan na sa wakas ay nakatuntong ka na pala sa second stage of Return to Void. Yuan Penny, noon, pinatay mo ang hindi mabilang na mga miyembro ng aking Sherman, ngayon, ako ay tumuntong sa Returning Void Stage 2 at dumating upang maghiganti sa iyo. 1385. Hahaha, Yehuda, masyado kang nagmamadali, nakatungtong ka pa lang sa second stage of Returning Void, baka hindi kita kalaban. Oo, subukan natin pagkatapos, gawin mo. Sa sandaling ito, sa lupa, lahat ay nakatingin sa langit. Ang iba pang apat na dakilang Vice National Clans ng Great Martial Empire ay tumingin din sa langit at hindi makapaniwalang nagsabi, Yehuda, talagang nakapasok siya sa Return Void Stage 2. Ang 10 tagapagtanggol ng Yuan Clan ay pawang nasa Homing Void Stage 1, itong 10 Homing Void Stage 1, 8 sa kanila ang pinakamalakas na tao sa 4 na pangunahing Vice National Clans na iyon, ang 2 pa ay mula sa Yuan Clan, ngayon. Sila ay komplikado, pagkatapos ng lahat, ang Homing Void Stage 2 ay hindi ganoon kadali, ngunit si Yehuda ay sa wakas ay tumuntong sa Homing Void Stage 2, na wala na sa parehong antas ng kanila. Ang ibinalik nilang Void Phase 1 ay simpleng karne ng isda na kakatayin niya sa harap ng Phase 2. Sa langit, magkaharap sina Yuan Penny at Yehuda. Si Lance ay nakatayo sa likod ni Yehuda. Sa oras na ito, sinabi ni Yehuda kay Lance, Cyrus, bumaba ka at makipaglaro sa iyo, makipaglaro sa lahat ng kababaihan sa palasyo ni Yuan, kung sino man ang maglakas loob na tumanggi, o hadlangan ka kahit kaunti, hahayaan ko siya. Mamatay ng walang libing. Oo. Tumango si Lance, sa sandang ito kung namimilipit pa si Lance, pagkatapos ay sinasadya niyang harapin si Lolo, hiniling ni Lolo kay Lance na bumaba at makipaglaro sa mga babae ng palasyo ni Yuan sa harap ni Yuan Penny, ito ay tumatama. Yuan Penny sa mukha, si Lance ay hindi makatanggi, kailangan niyang umalis. Si Lance ay walang pagpipilian kundi ang makipagtulungan sa dakilang lolo kahit minsan. Gaya ng inaasahan, ang mukha ni Yuan Penny na iyon ay kumaibot, may gustong sabihin, ngunit hindi ginawa, dahil walang kwentang sabihin, si Yehuda ay nasa ikalawang yugto na ng Return to Void, kahit na natalo niya si Yehuda, kasama si Yehuda. Mayroon pang 20 taon upang mabuhay, ito ay sapat na upang gawin siyang maingat. Dirdiretsong bumaba si Lance sa palasyo ng Yuan. Agad na nakita ni Lance ang isang magandang babae sa palasyo, at sa paraan ng pananamit niya, isa itong prinsesa. Direktang hinawakan ni Lance ang prinsesa. Ah! Sigaw ng prinsesa. Pinunit ni Lance ang kanyang damit sa publiko. Ah! Gayunpaman, walang nang ahas na umakyat upang tulungan ang prinsesa, ang grupo ng mga gwardya, lahat ay tumayo at hindi nang ahas na kumilos. Una, sinabi ni Yehuda na kung sino man ang nang ahas na tumanggi, hayaan siyang mamatay ng walang libing, at pangalawa, sa sandaling ito, ang lahat sa buong palasyo ay nakaramdam ng panggigipit na nagpahirap sa kanila na huwag manggahas na magtaas ng anumang pagtutol. Hahaha, hahaha. Tumingin si Lance sa prinsesa at tumawa, binuhat ni Lance ang prinsesa at lumipad papunta sa pinakamalapit na palasyo. Sa kalangitan, ang mga talukap ng mata ni Yuan Penny ay pumipintig, at siya at si Yehuda, na magkaharap pa rin, ay gumagamit ng invisible momentum upang subukan ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ang digmaan sa pagitan ng dalawang Returning Void Second Stage ay hindi pangkaraniwan, at walang sinuman ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ngumuso si Yehuda, paano, Yuan Penny? Nang makitang dinungisan ng aking Zolani-san ang iyong Yuan Clan Princess, galit ka ba, at wala ka pa ring gagawin? Huwag mong hanapin ang kamatayan. Oo, para hanapin ang kamatayan, natatakot ako na wala kang kakayahang hayaan akong mamatay, ngayong nasa kamay ko na ang kapalaran ng buong angkan mo, sa tingin mo ilang taon ka pa kaya mabubuhay. Namula ang mukha ni Penny. Sa isa sa mga palasyo sa lupa, bumantong hininga si Lance at tumingin sa nagpupumiglas na babae sa ilalim niya, sinabi sa loob paumanhin, kailangan kong gawin ito. Ah!
Sa sumunod na segundo, may sumigaw mula sa prinsesang iyon, ang prinsesa na ito ay si Prinsesa Zolani, nasa 20s pa lang, at isang kumpletong babae pa rin. Sa labas ng palasyo, marami sa pinakamalakas na miyembro ng Yuan clan ang napuno ng galit, ang ilan sa kanila ay gustong sumugod, ngunit ang isang late pick degree ay umatras. Kanya. Huwag. Ngunit, pagkatapos ay ang aking kapatid na babae. Kung lilipat ka, papatayin ka ni Yehuda, nakapasok na siya sa ikalawang yugto ng Return to the Void, tanging ang soberano lamang ang makakakontrol sa kanya ngayon, at ang soberano ay hindi pa rin gumagalaw, na nangangahulugan na ang sitwasyon ay napakakritikal. At hindi mabuti para sa soberano, kaya huwag mo nang dagdagan ang gulo. Pero kapatid ko siya, nagiging demonyo, woo. Saan kaya, ang mahinang laman at isda, kumpara sa pagkakatay kay Sherman noon, magaan na ito. Sa palasyo, patuloy na lumalabas ang mga hiyawan ng Prinsesa Zolani na iyon, ngunit hindi nagtagal, biglang, isang babaeng kulang sa damit ang itinapon, iyon ay ang Prinsesa Zolani. Tumawa si Lance. Wow! Ang Prinsesa Zolani na iyon ay nahulog sa lupa habang umiiyak. Hindi man lang tiningnan ni Lance ang Prinsesa Zolani na iyon, bagamat nakaramdam ng kalungkutan si Lance para sa inosenteng Prinsesa Zolani sa loob, ngunit, ganoon ang puot sa pamilya, si Lance ay sumusunod lamang sa utos ng kanyang lolo, sa pagkakataong ito ay magagawa ni Lance. Huwag gumawa ng anumang bagay upang pasiglahin si Yuan Penny. Si Lance ay nakatayo sa isang mataas na gusali, at pagkatapos ay lumipad patungo sa isang napakaranggal na babae sa di kalayuan. Ang babae, ito ay tila isang empress, ang edad na 100 taong gulang, hitsura at ang ina ni Lance, bagaman 100 taong gulang, ngunit hindi. Halatang luma, naroon pa rin ang alindog. Lumipad si Lance patungo sa kanya. Siyempre ayaw ni Lance na hawakan ng ganitong uri ng tao sa kanyang puso, ngunit kinailangan ni Lance na maghanap ng mga marangal, mas matimbang, kung hindi, ilang menor de edad na karakter, na hindi pinapansin ni Yuan Penny. Tumawa ng malakas si Lance, hinawakan ng empress na iyon at kinaladkad siya papasok sa palasyo. Gayunpaman, hindi gaanong mabigat ang kamay ni Lance. Pinunit lang niya ang damit ng reyna at pagkatapos ay binugbog siya. Inakala ng mga tao sa labas na ginawa siya ni Lance ng ganoon, sa katunayan hindi, hayaan na lang ang lahat na mag-isip. Wow! Inay! Umiyak ang isang prinsipe at lumuhad sa labas. Wala sa 10 tagapagtanggol ni Yuan ang nang-ahas na gumalaw dahil naabot na nila ang unang yugto ng Return to Void bago sila hindi humingi ng kamatayan sa oras na ito. Pinalo ni Lance ang Empress at pagkatapos ay itinapon siya palabas, inakala ng lahat na ang Empress ay dinungisan ng ganito ni Lance at sumigaw, hayop, hayop. Lumipad palabas ng palasyo si Lance, dinilaan ang mga labi, tumawa hihihi, at sadyang itinaas ang sinturon ng pantalon. Pagkatapos, lumipad si Lance sa isa pa, napakagandang mukhang royal consort at hinayla ang royal consort na iyon papunta sa palasyo. Ang imperial consort na ito ay mas bata kay Lance, kaya bastos si Lance. Kaya lang, si Lance ay nasa palasyo ni Yuan, naglalaro. Gayunpaman, may mga taong lumaban. Naghahanap ng kamatayan. Isang malakas na tao mula sa huling yugto ng Dengfeng ang pumatay kay Lance. Swoosh! Sa sandaling gumalaw ang kanyang katawan, napatay siya ng mga invisible air arrow na lumipad mula sa langit. Sa langit, tumingin si Yehuda kay Yuan Penny at ngumuso ng mapang asar sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi pa kumikilo si Yuan Penny, hindi naman sa hindi, pero walang kwenta ang ginawa niya, tsaka, darating ang oras niya, at gusto pa niyang mabuhay ng 1.5 taon. Kumpara dito, ang pagiging dinungisan sa ilang babae ay wala. Nakita ni Lance na malapit na ang oras at lumipad pabalik sa kalangitan. Tanong ni Yehuda, "My good Zolani-san, kumusta ang laro?" "Well, mabuti, lalo na ang reyna na iyon, huwag mong tingnan ang kanyang matanda." "Hahaha, hahaha." Tumawa si Yehuda, tumingin kay Yuan Penny at sinabing, "Ano, hindi mo pa gagawin? Natatakot ka na kapag ginawa mo, maaga kang may deadline, hahaha, hahaha." 1386
Nabaluktot ang mukha ni Yuan Penny, ngunit sa loob-loob niya, wala siyang magawa. Yehuda, ano ba talaga ang gusto mo? Ha? Sinabi ni Yuan Penny, Yehuda, ngayon mo lang ipinakikita ang iyong kapangyarihan, nakapasok ka na sa second phase of Return to Void, at sa edad mo ngayon, 20 taon ka na lang mabubuhay. Pagkaraan ng 20 taon, makikita mo muli ang mga inapo ng iyong Sherman, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag maging mayabang, kung hindi, ito ang iyong turn sa loob ng 20 taon. Talaga. Tapos hihintayin ko man lang na maayos ko muna iyong Yuan clan. Hindi na muling nagsalita si Yuan Penny. Nagtataka si Lance kung bakit silang dalawa, wala ni isa sa kanila ang gumawa ng unang hakbang. Ito ay isang standoff lang sa ere ng napakatagal. Cyrus, mauna na tayo. Oo, Lolo. Sinundan ni Lance si Yehuda at lumipad palayo. Pagkatapos lumipad palabas ng imperial na lungsod, nagtanong si Lance, Lolo, bakit wala kayong ginawang lahat? Sinabi ni Yehuda, hindi ko akalain na ang Yuan Penny na ito ay talagang may kaunting lakas, hindi ako sigurado sa anuman, kapag nagawa ko ang unang hakbang, makakakuha ako ng insight sa pagsulong ng kalaban, at kapag nahanap ko na sakong Achilles ko, baka masugitan ako ng malubha, which would be very disadvantageous to me, so I didn't dare to make the first move. Likewise, Yuan Penny didn't dare, siguradong wala siyang gaanong tiwala sa akin. Alinman, kung siya ang gumawa ng unang hakbang, maaari din akong makakuha ng insight sa kanyang mga galaw at kumuha ng isang advantageous side. Bukod dito, si Yuan Penny ay hindi nang ahas na kumilos dahil ang kanyang malaking limitasyon ay paparating na, at kung gagawin niya, siya ay tiyak na isulong ang kanyang malaking limitasyon, at si Yuan Penny ay nakikipagkarera ngayon araw-araw upang makapasok sa Returning Void Stage 3, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng hakbang laban sa akin. Nako, no wonder walang nang ahas na lumaban noong nasa palasyo ako at pinaglaruan mo ang mga babae ni Yuan. Oh, I asked you to go down and play with Yuan's women to stimulate Yuan Penny, but this apo, so calm. Lolo, ang lakas ng pagitan nyo, malapit na ba? Returning to the void, you don't understand? It's not anymore a contest of swordsmanship, the heart, the mind, the eyes, all have a very significant impact with a battle. Kaya, oh, Cyrus, kumusta ang laro sa pagkakataong ito? Ah, sige, basta, sorry sa asawa ko sa bahay. Paano ka mag-iisip ng ganyan, ang lame mag-isip ng ganyan, ang lalaki ay isang dakilang lalaki, kayang magmahal ng babae pero hindi siya matali sa kanila, dapat gawin mo ang dapat mong gawin, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Puso, sa oras na makarating ka sa void, kung pipigilan mo muli ang iyong puso, lalo kang mabagal. Oh! Sige, humanap tayo ng mapagpahingahan ng isang buwan, pagkatapos, babalik tayo sa Imperial City at patuloy na guluhin si Yuan Penny hanggang sa makamove on siya sa akin. At ikaw, patuloy na makipaglaro sa mga babae ni Yuan. Ah! Nalungkot si Lance. Nako, hindi ko naman sinabing piliin mo ang mga matatandang iyon tulad ng mga empresa, makakahanap ka ng mga bata at maganda. Lolo, ito. Sabi ni Lance sa kanyang puso, dapat ay nalaman ko na hindi ako lalabas kasama si Lolo Yehuda, ito ay naging sandata lamang para kay Lolo Yehuda para mairita si Yuan Penny. Sinabi ni Lance, Lolo Te, kung gusto mong hikayatin si Yuan Penny na manguna sa iyo, bakit hindi mo na lang patayin ang mga anak at apo ni Yuan? Hindi, ngayong buhay pa si Yuan Penny, hindi pa ito ang tamang panahon, kapag ginawa mo ito para patayin ang mga anak at apo ni Yuan, pagkatapos ay sasalakayin ang mga anak at apo ni Yuan ng grupo-grupo at ang mga aso ay tatalon sa dingding, sa oras na iyon. Masyadong maraming tao ang aatake sa iyo at hindi kita mapoprotektahan, kaya hahayaan ko na lang na paglaruan mo ang mga babae ni Yuan ngunit hindi sila papatayin, upang hindi maglakas loob na lumaban ang mga anak at apo ng Yuan upang protektahan ang kanilang sarili. Ang mga individual na lumalaban, mapapatay ko rin sila sa simula. Sige. Wala ring magawa si Lance.
Sa sandaling ito, sa Imperial City. Pare, bakit hindi mo gawin at patayin ang Yahuda na iyon? Bastard, nasa dulo na ako ng oras ko, kung gagawin ko ulit, mauuna lang ako, tapos mas passive na sitwasyon pa tayo. Kung buhay pa ako, masigurado man lang na hindi maglakas loob si Yahuda na patayin ang mga inapo ng Yuan clan ko, at natatakot siyang itulak ako na masyadong malayo. Dapat malaman ni Yahuda ang kanyang ginagawa, nakatuntong pa lang siya sa second stage of Return to Void, ang mga pagkakataon mababa ang panalo laban sa akin. Sabi ni Yuan Penny. Ngunit, maaari ba nating panoorin lamang ang apo ni Yahuda na si Zolani, na nakikipaglaro sa prinsesa at imperial na asawa sa palasyo? Hanggat walang namamatay, hindi mahalaga kung ano ang isang babae. Ngayon ang aking Yuan clan, sa punto ng kaligtasan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang mga babaeng ito, mga tanga, kung ako ay mamatay, ang aming Yuan clan ay kailangan talagang magdugo hanggang mamatay. Ngayon ko lang inaasahan, mabubuhay ng 1 o 2 taon pa, 1 o 2 taon na ito, asahan mo si Yuan Chun, na tatantong sa ikalawang yugto ng Return to Void, sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng kapital. Para harapin si Yahuda. Pumunta ka agad at tawagan si Yuan Chun dito. Hindi nagtagal, dumating ang isang matandang lalaki, ang kanyang pangalan ay Yuan Chun, isa siya sa 10 tagapagtanggol, 2 sa mga angkan ng Yuan, at siya ang may pinakamaraming pag-asa na makatuntong sa ikalawang yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Yuan Chun, nakita mo na, ang aming Yuan clan, naabot na namin ang sandali ng buhay at kamatayan. Tito, nakita ko na, siguradong tatantong ako sa Returning Void Stage 2 sa loob ng 1 taon. Mabuti, sana ang mga kaganapan ngayon ay magpapasigla sa iyo, lumabas ka, isasara ko ang pinto, kung babalik si Yahuda, siguraduhin mong tiisin at protektahan ang iyong sarili. I will, aalis ako sa Imperial City at dadalhin ang ilan sa mga henyong supling ni Yuan clan. Manam. Makalipas ang 1 buwan, muling dumating sina Lance at Yahuda sa imperial na lungsod. Sa pagkakataong ito, nawala pa nga si Yuan Penny sa mga saradong pinto, hindi alam kung saan siya nagtatago. Itong si Yuan Penny, baka iniisip niya talaga na kaya niyang mag-sprint sa third stage of Returning Void. Ridiculous. Ngumuso si Yahuda. Sinabi ni Lance, Lolo, dahil iniiwasan tayo ni Yuan Penny, kung gayon ay magpatayan tayo at lipulin ang Yuan clan. Sinabi ni Yahuda, Cyrus, kung hindi papatay ang pinakamalakas, ang pagpatay sa mga nasa ilalim ay walang anumang layunin, pagkatapos na ang aso ay desperado, maaari rin siyang pumunta at patayin ang ating mga inapo ng Sherman, bukod pa sa, I'm afraid the Yuan clan has already moved some of the geniuses, but it doesn't matter, as long as hinihintay nilang mamatay si Yuan Penny, matatapos din sila. Pagkatapos, ang mga natitirang immortal sa kanilang Yuan clan, sila ba ay nagtatago at magiging susunod na nag-iisang soul group muli? Oo, imposibleng ganap na patayin silang lahat, at ito ay magiging susunod na nag-iisang organisasyon ng kaluluwa muli. Nako, kung magpapatuloy ito, kailan pa ito mauuwi? Ngunit hindi ito makakatulong, kung tutuusin, sa napakaraming populasyon ng mga anak at apo ni Yuan, palaging may mga isda na tumutulo. Gayunpaman, walang paraan upang malutas ang puot na ito, kaya kahit na hindi natin alam kung kailan ito ay magiging isang ulo, kailangan nating magpatuloy. Walang magawang tumango si Lance. Sige, Cyrus, ngayon ang buong Yuan Dynasty Palace, maglaro kasama. Lolo, umasa ka, hindi na ako interesado. Kung gayon ikaw ang bahala. Hindi nagpatuloy sa paglalaro si Lance. Ipinatawag ni Yahuda ang iba pang 4 na Vice National Clans mula noon. Magbigay galang kay Senior Yahuda. 8 sa 4 pang Vice National Clans na bumalik sa unang yugto ng Void ay nagmamadaling magbigay ng respeto nang makita nila si Yahuda. Tanong ni Yahuda, noong minasacre ng Yuan clan ang aking Sherman, kayong mga lalaki, bilang Vice National Clan, ay walang ginawa tungkol dito, ano ang inyong paliwanag? Senior Yahuda,
Noon, nang patayin ng Yuan clan ang Sherman, kami ay walang magawa. Kami, ang Vice Nation Clan, ay hindi lumahok sa bagay na ito, lahat ng ito ay ginawa ng Yuan Clan, hindi namin ito mapigilan, naniniwala ako na naiintindihan mo rin akong napigilan sana natin ito, hindi magiging royal family ang Yuan Clan. Kaya lang, ngayon, nawala na si Yuan Penny, pati yung ibang makapangyarihang tao ng Yuan Clan ay nawala, alam ba nila, saan sila nagpunta? Bumalik sa Senior Yehuda, hindi talaga natin alam mo rin na noon, ang ating mga ninuno ay may pag-iingat na tumakas mula sa imperial na lungsod noong unang panahon, upang maiwasang malipol ng malalakas, mayroong hindi mabilang na mga ruta ng pagtakas. Sa buong ilalim ng lupa ng imperial na lungsod. Napabuntong hininga si Yehuda, sa katunayan, kilala rin niya si Baikyu. Ang hindi mabilang na mga escape passageway ng Imperial City ay itinayo ng mga ninuno sa loob ng libu-libong taon, ni hindi kayang patayin ni Yehuda ang dalawang returning Void Phase 1 ng Yuan Clan kahit na gusto niya. Kung kaya niyang patayin sila, matagal nang namatay si Yehuda nang sirain ng Yuan Clan ng Sherman, at nakatakas din si Yehuda sa mga escape passage noon. 1387. Sa sandaling iyon, sinabi ni Lance, Lolo, mayroon akong solusyon. Anong solusyon ang mayroon ka? Naglalakad sila sa mga underground escape tunnel, libu-libong underground escape tunnel, at walang paraan upang malaman kung alin ang kanilang pinuntahan. Sabi ni Yehuda. Ngumiti si Lance, anyways, hintayin mo ang good news ko. Pagkatapos sabihin iyon, naunang umalis si Lance. Sumipol si Lance. Kuya Lance. Narinig ni Littlefire ang sipol at agad na lumipad. Munting apoy, bibigyan kita ng misyon. Anong misyon? Hindi alam ni Yuan Penny kung saan magtatago, at ang dalawang returning Void Stage isang powerhouse ng Yuan Clan ay hindi alam kung saan sila tumakas, at dinala din ng Yuan Clan ang kanilang mga anak na magagaling. Kinuha nila ang escape tunnel sa ilalim ng Imperial City, ngunit may libu-libong daanan sa ilalim ng paanan ng Imperial City, kaya hindi namin alam kung saang direksyon ng tunnel ang kanilang pinuntahan. Mag-drill down ka sa lupa at tingnan kung malalaman mo kung aling daanan sila pagkuha. Hehe, Ministro, huwag kang mag-alala, ang gawaing ito ay hindi mahirap para sa akin, kaya pupunta ako. Ang Littlefire ay nag-drill sa lupa at nagpunta sa ilalim ng lupa. Ngumiti si Lance, sa ilalim ng lupa, mga bato, lahat ito ay mga lakas ng Littlefire, ang Littlefire ay hindi ordinaryong apoy na hayop. Makalipas ang kalahating araw, nag-drill ang Littlefire sa lupa. Kuya Lance, natukoy ko na kung aling daanan ang kinuha nila, ngunit si Emperor Yuan Penny, hindi siya umalis, nagtatago siya sa isang nakatagong silid sa ilalim ng Imperial City. Mabuti, pagkatapos mapumunta at magsumbong sa aking lolo. Natagpuan ni Lance si Yehuda at sinabing, Lolo, nahanap ko na ang daanan kung saan nakatakas ang dalawang returning Void Stage isang powerhouse ng Yuan Clan. Paano mo nahanap? Great-grandfather, don't worry about that. Hindi pala umalis si Yuan Penny, nasa hidden chamber siya sa ilalim ng lupa. Ngumuso si Yehuda, kalimutan mo muna si Yuan Penny, ang lumang bagay na ito ay wala pang ilang buwan upang mabuhay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay patayin ang dalawang returning Void Stage isang powerhouses ng Yuan Clan. Narinig ko na isa sa ang dalawang returning Void Stage isang powerhouses ng Yuan Clan ay malapit nang makapasok sa returning Void Stage 2. Itong Yuan Clan, masyadong nakakatakot, huwag mo siyang hayaang pumasok sa Homeward Void Stage 2, dapat siyang patayin ng mabilis, kung hindi, magkakaroon ng gulo. Lolo, hindi pa huli ang lahat, alis na tayo. Medyo nag-alinlangan si Yehuda kung talagang natagpuan ni Lance ang daanan para sa kanilang pagtakas, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mahirap, ang mga daanan sa pagtakas sa ilalim ng lupa, ay marami at iba-iba, at humantong sa hindi mabilang na mga direksyon, na may hindi mabilang na mga paglabas, alam ng Diyos kung saan. Siyempre, mas madaling matukoy kung alin ang kanilang kinuha, ang pagsubaybay ay magiging isang tiyak na paraan upang mahanap ito. Littlefire, tara na. Oo, Chen Chen.
Naunang pumasok sa lupa sina Lance at Yehuda, pagkatapos ay gumawa ng isa pang butas ang Little Fire, at hindi nagtagal, dumiretso sa isang tiyak na sikretong daanan. Kuya Lance, Lolo, ito ang kinuha nila, ito lang ang kailangan nating sundin para mahanap sila, at kasama ko dito, naamoy ko ang mga bakas nila. Haha, Cyrus, Fire Demon Beast, bakit kakaiba ka? Fire Beast ba talaga? Lolo, kapatid ko si Little Fire, hindi siya ordinaryong apoy na hayop. Sige, no matter what, habulin muna natin. Si Lance at Yehuda, kasama ang lihim na daanan na iyon, ay mabilis na naghabol. Pagkaraan ng 10 araw, lumabas si Lance sa isang mabato na siwang sa isang kanyan. Bulalas ni Lance, ang mga ninuno natin, wala talagang naghukay nitong sikretong lagusan, may libo-libo pang katulad nito, thirst, ang mga ninuno natin ay talagang nagsikap para sa kaligtasan ng kanilang mga inapo. Tama, sa hinaharap, kung paksay ng sinumang makapangyarihang tao ang Great Martial Empire, lahat tayo ay makakatakas sa lihim na daanan na ito, kahit na hindi tayo makatakas ng lubusan, may iligtas man natin ang ating buhay. Kung hindi, tayo ay napatay. Matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, napakalakas ng iyong Fire Demon Beast, kasama siya rito, wala itong silbi kahit gaano pa kakomplikado itong underground secret tunnel. Tiningnan ni Yehuda ang mga bakas sa lambak, hanggang sa puntong ito, hindi na natatakpan ng mga tumalikod ng Yuan clan ang mga bakas, kaya napakalinaw na bakas ang makikita. Nahanap na nila ito hanggang dito, at kahit na maghintay sila hanggang sa matagpuan nila ang lugar na ito, natatakot sila na pagkatapos ng mahigit kalahating taon, ang lahat ng bakas ay matuno ng kalikasan. Ngunit hindi nila alam na si Lance ay may kapatid na nagngangalang Little Fire, pambihira. Chase! Sinundan ni Lance at Yehuda ang mga bakas at hinabol sila, at pagkaraan ng mga 2 buwan, sa wakas ay naabutan nila. Lolo, nandito sila sa bundok. Sa wakas nahanap ko na sila, sa pagkakataong ito, papatayin ko na iyong 2 Returning Void Phase 1 at isang grupo ng mga henyong bata ng Yuan clan. Natawa din si Lance. This time, I'm afraid that Yuan clan can turn over a new leaf, with those clansmen of Yuan clan that not take away, it's very hard for someone to rise up. Lolo, bagamat nahanap na natin ang kanilang pinagtataguan, ngunit, huwag mong alertuhan ang mga ahas, magpapadrill muna ako sa ilalim ng bundok para malaman kung ano ang nangyayari sa loob, at subukang ayusin ito nang hindi umaalis sa isang single one behind, or else I'm inevitably afraid na may mga isda na tumutulo. Tama, Little Fire, mahihirapan ka na naman. Ayos lang. Muling pumunta si Little Fire sa bundok, hindi tinahak ng Little Fire ang karaniwang ruta, dumiretso sa butas, ito ay isang bagay na kahit na ang hari ng langit ay hindi mapigilan. Bagamat ang mga tao ni Yuan, na nakapost nagbabantay sa ilang nakatagong pasukan, walang ideya na pumasok si Little Fire. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas ang Little Fire. Kamusta? Naisip ko na, marami na silang nahukay na lungga sa loob ng tiyan ng bundok, halos 1,000 sila sa kabuuan, kasama nila, ang 2 may pinakamalakas na pandama, nakatira sila sa bokana ng kuweba. Tumawa si Lance, malamang, ang 2 iyon sa Yuan clan's Returning Void Phase 1, para matiyak ang ganap na kaligtasan, sila mismo ang nagsisilbing gate guard. Ngumuso si Yehuda, tara na, alagaan muna natin ang 2 Return Void Phase 1 bastard na iyon. Lolo, hindi na tayo dadaan sa front door, hayaan mong maghukay ng butas ang Little Fire para makapasok sa secret cave ng 2 Return Void Stage, isang powerhouse na iyon, para maiwasan natin na madiskubre at makaiwas sa ilang nakatakas. Mayo. Mula sa gilid, ang Little Fire ay nag-drill ng 2 lihim na tunnel na patungo sa 2 Return Void Stage 1 secret cave. Sa sandaling ito, ang 2 Return Void Stage, isang powerhouse na iyon ay tila nakarinig ng mga vibrations na nagmumula sa loob ng pader na bato. Ano yun? Sabi ng isa sa kanila. Ang sabi ng isa, dapat nasa baba ng bundok na ito,
may kakaibang hayop, hayaan mo na lang siyang lumubog, at alagaan ang kakaibang hayop na iyon sa daan, iwasan ang panliligalig sa iba pa nating angkan mamaya, baka kailangang manirahan dito sandali. Boom! Bumukas ang sikretong daanan. Nakakita sila ng apoy na hayop. Ha! Fire beasts! Maya-maya lang, lumabas si Yehuda sa lihim na butas na kakabukas niya lang at tumawa, kayong dalawa, ang galing niyong magtago. Sherman, Yehuda. Ang dalawang malalakas na lalaki ng Yuan clan na nasa unang yugto ng Return to Void ay natulala nang makita si Yehuda. 1388. Hahaha, hindi ko akalain na susunod ako. Hindi, imposible, hindi mo kami mahahanap. Nahanap na natin sila, ano pa ang sabihing imposible, mag-isa kayong mamamatay, o ako ang gagawa. Ang isa sa kanila ay bumalik sa kawalan at nagsabi, Yehuda, hindi mo magagawa ito, itaboy kami sa pagkalipol. Hindi mo kaya. Bakit hindi? Noon, ako, ang Sherman, ay mayroon ding dalawang Return Void Stage 1s, at nalinlang din ako ng iyong Yuan clan para patayin sila, ngayon, hindi makatarungan para sa akin na patayin ang iyong Yuan. Ang dalawang Return Void Stage 1 din ng clan. Ang dalawang Return Void Stage isang powerhouses ng Yuan clan ay nagpalitan ng tingin at naghanda na tumakas ng sabay. Sabi ni Yehuda, nakakatawa. Bang! Kumurap si Yehuda at sinampal ang isa sa kanila hanggang sa mamatay, napakadali. Ang isa ay nakatakas lamang ng ilang hakbang at sinampal din ni Yehuda sa mincemeat. Haha, lolo, makapangyarihan. Tumawa si Lance. Awesome my ass, I'm the returning void stage 2, tama lang at nararapat na ice spike ang mga ito. Sige, sa susunod, ipagpatuloy ang pag-drill ng mga butas, ay drill ang mga lihim na butas ng paisa-isa, at harapin ang mga ito ng paisa-isa. Kaya lang, makalipas ang ilang oras, ang mahigit 1,000 Yuan clan na mga bata na nanirahan lang sa loob ng bundok ay pitay na walang nawawala kahit isa. Gayunpaman, nang ang isa sa matanda ay namatay, sinabi niya sa kanyang hininga, Yuan Zhan, ang pag-asa ng pamilya, tingnan mo, ikaw ang bahala. Pagkatapos sabihin iyon, namatay ang matandang iyon. Ang hindi alam ni Lance at ng iba pa ay ang grupong ito ng mga inapo ng Yuan clan ay may isa sa mga henyo, na tinatawag na Yuan Zhan, magsama ng ilang tao kapag sila ay tumakas, at umalis sa kabilang direksyon, ito ay kung sakaling umalis sila at pinalitan ang kanilang mga pangalan hanggang sa sila ay makapangyarihan. Kaunti lang sila, kaya mahirap malaman ang mga bakas, ngunit hindi ko inaasahan na ginawa nila ang tama sa pamamagitan ng paggawa nito, kung hindi, ang henyong iyon na tinatawag na Yuan Zhan ay kailangang mamatay dito ngayon ng magkasama. Itong si Yuan Zhan, na 60 taong gulang pa lamang sa taong ito, ngunit nakapasok na sa huling yugto ng Peak Ascension, ay ang apat na may pinakamagaling sa kanilang Yuan clan, sa libo-libong taon ng kasaysayan. Ito ay medyo katulad ni Lance, na 63 taong gulang at nakapasok sa huling yugto ng Peak Ascension, ang pangatlo sa angkan ng Sherman, mula pa noong unang panahon. At si Yuan Zhan ang ikaapat mula noong kanilang ninuno, ang Yuan clan, upang maabot ang huling yugto ng Rurok sa kanyang mga ika-60 taon. Sa kasamaang palad, sina Lance at Yehuda, ay walang ideya na ang pinakamalakas na henyo ng Yuan clan ay nakatakas at pinalitan ang kanyang pangalan. Lolo, babalik na ba tayo ngayon sa Imperial City? Malayo ngayon sa Imperial City, tsaka, nagtatago si Yuan Penny, ano ang gagawin ko, dahil ganoon nga, hayaan mo siyang magtago hanggang sa matapos ang kanyang oras. Hindi niya alam ngayon na ang pag-asa niya kay Yuan. Escape has been all but destroyed by us, hahaha. After his deadline, we'll immediately surround the Imperial City at papatayin ang lahat ng anak ni Yuan, nang walang iwanan kahit isa. Oo. Babalik tayo ngayon para maghanda. Si Lance at Lolo ay magkasamang bumalik sa Lonely Soul Organization. Sa pagkakataong ito, 7 o 8 buwan na mula nang umalis sila. Cyrus, sa wakas nakabalik ka na, dinala ka ba talaga ng lolo mo sa Imperial City? Oo. Kamusta?
Naku, buti na lang at hinarap ni Lolo Yehuda si Yuan Penny, pero walang away. Sabi ni Lance, patungkol sa balitang napatay na niya ang elite at pag-asa ng Yuan clan, hindi na nagsalita si Lance dahil sinabi ni Lolo kay Tang si Lance ay hindi na magsasabi ng kahit ano, kung ito ay ibunyag. Si Yuan Penny ay tiyak na lalabas sa kanyang balat kapag nalaman niya ito, ngayon ang tanging bagay na kailangan nilang gawin ay tahimik na maghintay para sa deadline ni Yuan Penny, sa sandaling namatay ang deadline ni Yuan Penny. Maaaring patayin ng Sherman ang mga natitirang anak ni Yuan clan at pagkatapos ay bumalik upang maging Great Marshal Emperor Royalty. Siyempre, dati kay Bei. Ang alyansa ng Fire Cult ay natural ding tinanggal, gayunpaman, iminungkahi ni Lance at ng kanyang lolo na dahil ang Lonely Soul Organization ay kaalyado sa Zoroastrianism, bakit hindi, makipag-usap sa Zoroastrianism, at sa hinaharap. Ang Zoroastrianism ay ilalagay din sa ang Imperial City bilang isang bise-estado, sa ganitong paraan, hindi lamang malulutas ang kaguluhan ng Zoroastrianism, kundi pati na rin ang pamamahalan ng Great Marshal Empire ay maaaring mas matatag na pagsamasamahin. Pinuri ni Yehuda si Lance para sa magandang panukalang ito na maaaring isaalang-alang sa hinaharap. Kaya, lumipas ang 1 taon at kalahati sa katahimikan. Makalipas ang 1 taon at kalahati, sa Imperial City. Pakiramdam ko ay namamatay ako. Sovereign, wait lang, ilang buwan na lang, baka may balita na tayo. Sabi ng isa sa mga lalaki. Nakasandal ang Yuan Penny na iyon sa dingding at sinabing, hindi ko na talaga kayang kumapit, sandali na lang, papatayin na ako ng langit, nakatakdang hindi ako makahakbang sa 2 yugto ng pagbabalik. To the void, it's really too hard. Hindi ko rin alam, nakatungtong na ba si Yuan Chun sa 2nd stage of returning void. Sovereign, 2 taon na silang tumatakas, sigurado akong nakahanap na sila ng ligtas na lugar para manirahan, kahit na hindi pa nakakatuntong ang kataas-taasang Yuan Chun sa 2nd stage of returning void, may sapat pa siyang oras, wag. Mag-alala soberano. Mabuti yan, mabuti yon. At saka, sinundan din sila ni Yuan Zhan. Si Yuan Zhan ay 60 taong gulang pa lang at nakapasok na sa huling yugto ng Peak Ascension, 3 alang ito sa kasaysayan ng Yuan clan, kasama na siyang 4, kaya siguradong babangon si Yuan Zhan. Tiyak na matutulad siya sa 3 ninuno, tiyak na aabot siya sa ika-4 na yugto ng pagbabalik sa kawalan sa hinaharap, at pagkatapos, lipulin ang buong angkan ng Sherman. Good. So, I have no regrets in dying. Pagkasabi noon, pumikit at namatay si Yuan Penny. Magagalang, kamahalan, woohoo. Ang matandang alipin na iyon ay sumigaw at lumuhod, umiiyak sa labis na kalungkutan. Di nagtagal, ang iba pang 4 na Vice National Clans ng Imperial na lungsod, Jing Clan, Lian Clan, Bai Clan, at Zhou Clan, lahat ay alam ang tungkol sa magandang panahon ni Yuan Penny, na nangangahulugan din na ang buong Great Marshal Empire ay malapit nang malaman ang tungkol dito bilang mabuti. Pagkatapos ng kamatayan ni Yuan Penny, ang mga inapo ng Yuan Clan na nasa Imperial City pa ay nagmamadaling tumakas. Ang mga intelligence agent ng Lonely Soul Organization sa Imperial City ay nagpasa rin ng balita pabalik sa Lonely Soul Organization ng mabilis hanggat kaya nila. Sa sandaling ito, sa Lonely Soul Organization. Ama, ang deadline ni Yuan Penny. Sigaw ni Molten at tumakbo papunta sa tirahan ni Yehuda. Hahaha, itong matandang multo, patay na sa wakas. Akala ko magtatagal siya, 1.5 taon na lang at hindi na siya makakarating, hahaha. Tumawa si Yehuda, pero naisip di Yehuda. Ng kanyang sarili, makalipas ang 20 taon, magkakaroon siya ng kaparehong kapalaran, upang maging tumpak, wala ng 20 taon ang natitira. Pare, maaari na nating patayin ang daan pabalik sa Imperial City. Agad na ihanda ang Lonely Soul Organization na patayin ang sinumang anak ng Yuan Clan, anuman ang lakas o kahinaan, bata o matanda, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila sa paningin. Oo. Locust, ang mga miyembro ng Lonely Soul Organization na nagkukubli noong 1 taon, ay inutusang simulan ang paglipol sa mga anak ng Yuan Clan.
Si Yang Ma, Clayton, Zira, lahat ng dating miyembro ng Lonely Soul Organization, ay matagal nang naghihintay sa Imperial City. Si Lance ay sumusunod din bilang isang bullhead sa Imperial City, at ang oras upang mag-ambag sa organisasyon ay dumating na. Ang buong imperial na lungsod na nagpasimula ng masamang bagyo. Tila ito ay nakatadhana. Inuulit ang nilalaman ng ginawa ni Yuan kay Sherman noon. Habulin at patayin, tumakas. Ang pagkakaiba lang ay sa mga elite na tumakas mula sa Sherman noon, si Yehuda ay nakapasok na sa returning void phase, habang ang Yuan clan ay nullipol na. Gayunpaman, dahil marami sa mga anak ni Yuan, marami sa kanila ang nakatakas. Kanina, ang kahirapan sa pangangaso at pagpatay ay tumaas, ngunit ang Lonely Soul Organization ay palaging inihanda noong isang taon, at mayroon ding impormasyon mula sa mga taon ng operasyon, kaya madali ring malaman ang mga anak ng pagtakas ni Yuan. 1389. Path. Puff. Sa isang lihim na manor malapit sa Imperial City, natagpuan ni Lance ang isang partikular na sangay ng Yuan clan, isang side branch sa hitsura nito, isang malaking pamilya na nagtatago dito, at inakala niyang walang nakakaalam, ngunit ito pala ay ang Lonely Soul Organizations. Ang mga ahente ng Panektik ay laganap. Huwag mo akong patayin. Please, huwag mo akong patayin. Dose-dose ng mga tao mula sa kabilang panig ang lumuhad at sinabi kay Lance. Tumayo si Lance sa pintuan, may hawak na espada, tumutulo ang dugo mula sa dulo ng espada. Tumingin si Lance sa isang grupo ng mga tao na walang pagtutol, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa huling bahagi lamang ng Deng Feng at pinatay lang ni Lance sa pintuan, siya dapat ang pinuno ng pamilyang ito. Ang iba ay mas mahina. Ngayon, at may ilang mga bata. Please, huwag mo kaming patayin, wow. Itinaas ni Lance ang kanyang espada, ngunit nag-alinlangan. Nang makita ni Lance ang mga batang iyon na 4 o 5 taong gulang pa lamang, tila inisip nila ang kanilang mga sarili, at kung paanong ang kanilang ngayon ay talagang hindi kahapon ni Lance. Noong bata pa si Lance, tumatakas kasama ang kanyang mga magulang, tiyak na katulad siya. Ito, tinutugis at puno ng takot at kawalan ng magawa. Medyo masakit si Lance at hindi alam kung papatay o hindi. Kung hindi sila pumatay, lahat sila ay maaaring maging mga anak ni Yuan. Kung sila ay pumatay, sila ay walang kapares kay Lance, at mayroong ilang mga bata. Bakit mo ako pinagawa ng ganoong kalupitan? Sabi ni Lance sa loob. Huwag mo kaming patayin, please, wow. Itinaas ni Lance ang kanyang espada at sinabing, I'm sorry, hindi ko Jin Osto. Ikaw, Yuan clan, ang nagsimula ng pagkakatay sa atin, kung lalampasan kita, paano ko haharapin ang napakarami kong mga patay na tao ng Sherman? Kahit na, inosente ka, pero, inosente din ako, lahat tayo ay biktima. Nanlamig ang tingin ni Lance. Puff, puff, puff. Matapos ipikit ni Lance ang kanyang mga mata at iwagayway ang ilang mga espada, walang kahit isang tunog sa eksena, lahat sila ay napatay ni Lance. Binuksan ni Lance ang kanyang mga mata at sinabi, ang buhay, may haba at maikli, kahit ako, kung ako ay mapalad na mabuhay hanggang sa dulo ng aking buhay, kailangan kong mamatay, at kayo, isa lang kayo. Mauna ka. Si Lance ay determinadong tumalikod at umalis. Bumalik si Lance sa imperial na lungsod sa isang medyo depressed mood, pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring pagkakasala sa loob pagkatapos patayin ang napakaraming hindi lumalaban na mga bata ng Yuan clan, at sa totoo lang, ang mga ordinaryong batang Yuan clan ay inosente din, at ang pagkakamali ay ginawa ng malakas na Yuan clan. Lumapit si Little Grass kay Lance, Your Highness Cyrus, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi. Nakabalita lang ang organizational intelligence na may dumadaloy na tumatakas na mga anak ni Yuan sa South Bay Lake, bilasan natin. Ako. Let's go. Hinailan ni Little Grass si Lance. Si Lance at Zira ay sumugod sa South Bay Lake, at katagpungan ng isang batis ng tumatakas na mga inapo ng Yuan clan, ang pinakamalakas sa kanila ay nagkaroon ng late peak ascension, ang pinakamahina syempre ay mga bata, sa kabuuan ay 70 hanggang 80 tao.
Nanlamig ang tingin ni Zira, Your Highness, ikaw ang may hawak ng late peak denial na iyon, ipaubaya mo na sa akin ang iba. Munting damo, ikaw. What's wrong? Your Highness. Napahiya ka ba talaga? Ang daming bata. Kamahalan Cyrus, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit isipin mo, noon, ang iyong ama, at hindi mabilang na mga kababayan mo, maging ikaw, ay nahiwalay sa laman at dugo ng iyong ina dahil sa massacre ni Yuan, na iniwan kang mag-isa sa isang makina. Box for 2 years? What's the point of such a deep hatred that you can't do something about it? So what if it's children, basta anak ni Won, they all have to die. The organization has already given the upang patayin ang lahat, bata man o matanda, malakas o mahina, patayin silang lahat. Walang awa na sabi ni Little Grass Eyes. Ang awa ni Lance ay marahil dahil may mga anak din si Lance. Lumipad na ang Little Grass. Kinailangan ding magmadali ni Lance dahil hindi kayang harapin ng Little Grass ang late na peak na iyon. Puff! Puff! Nakakita si Little Grass ng isang tao at pinatay sila, kahit na sino man iyon, hindi makatiis na tumingin si Lance, kaya kinailangan niyang magmadali patungo sa pinakahuling peak ascension na iyon. Ang late peak ascension na iyon ay kaunting lakas din, nilabanan siya ni Lance ng ilang minuto bago niya siya talunin, pagkatapos siyang talunin, iniwan ng taong iyon ang kanyang pamilya at tumakas. Kinasusuklaman ni Lance ang mga taong maaaring iwanan ang kanilang mga pamilya sa oras ng krisis, matapos siyang maabutin, nilaslas at pinatay ni Lance ang matanda sa huling bahagi ng tuktok. Sa oras na ito, halos napatay na ni Little Grass ang 70 o 80 mga anak ni Yuan sa lahat ng laki, lalaki at babae. Your Highness, bumalik na tayo at ipagpatuloy natin ang ating pangangaso sa ibang lugar. Lumipad palayo sina Lance at Little Grass. Sa sandaling ito, sa ilalim ng South Bay Lake na ito, lumitaw ang isang maliit na batang lalaki at tumingin sa papaalis na Lance at Little Grass na may galit. Ang ganitong uri ng paghihiganti para sa pagpuksa sa angkan ay hindi karaniwan. Kahit na ang Lonely Soul na organisasyon ay nilipol ang mga anak ng Yuan clan sa malaking paraan, ngunit, imposibleng talagang ganap na mapuksa, tiyak na magkakaroon pa rin ng mga pagtagas, kung ano ang magiging hinaharap, maaari lamang maghintay para sa hinaharap na malaman. Matapos bumalik si Lance sa imperial na lungsod, hindi na siya kumuha ng mga misyon sa pangangaso. Mas mabuting gawin ang mas kaunti sa ganitong uri ng bagay, kahit na hindi siya nakiramay sa Yuan clan, ayaw niyang kumilos laban sa mga tao na hindi na nagtatanggol. Ang massacre sa mga anak ng Yuan clan ng Lonely Soul Organization ay tumagal ng 1 buong taon. Pagkaraan ng 1 taon, ang lahat ng mga anak ng Yuan clan na maaaring matagpuan ay halos patay na, at ang mga hindi matagpuan ay magiging mahirap hanapin sa maikling panahon, at kapag sila ay natagpuan sa hinaharap, sila ay magiging pinatay na naman. Ang Sherman, opisyal din na lumipat mula sa base ng Lonely Soul Organization, pabalik sa Imperial City. Ang Lance ay inilaan sa isang malaking manor na sumasaklaw sa isang lugar na 20 milya, isang manor sa antas na ito na hindi bababa sa kailangang umakyat sa mahusay na pagiging perpekto upang maging karapat-dapat na tamasahin. Ang katotohanan na si Lance ay nasiyahan dito ay natural na isang regalo mula sa kanyang lolo. Inilagay ni Lance ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa bagong manor, inutusan ni Lance ang manor na ito, na tatawaging Green Rose Villa. Ang Green Rose Villa ay kayang tumanggap ng mahigit 5,000 tao, at sa susunod na ilang daang taon, lahat ng Lances ang mga inapo ay maaaring manirahan dito. Siyempre, ang saligan ay ang Sherman, ay maaaring magpatuloy na maging maluwalhati sa mahabang panahon. Makalipas ang 18 taon nang mamatay ang lolo ni Lance, hindi pa rin alam kung ano ang magiging kalagayan ng Sherman. Sa imperial na lungsod, sa bulwagan ng palasyo. Mula ngayon hanggang sa araw ng aking dakilang kamatayan, ang aking Sherman ay naging isang imperial na pamilya ng Great Martial Empire muli. Jing Clan, Lian Clan, Bai Clan, at Zhou Clan ay ang Vice National Clans ng Great Martial Empire, Qin. Mabuhay ang aking emperador!
Sa bulwagan ng palasyo, lahat ay lumuhad habang si Yehuda ay nakaupo sa trono na kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan. Sa puntong ito, ang angkan ng Sherman, pagkatapos ng 60 o 70 taon ng pagdurusa, sa wakas ay nabawi ang kapangyarihang imperial, at ang mga anak ng angkan ng Sherman ay naging pinakamataas na maharlikang pamilya muli. Gayunpaman, ang paghahanap para sa mga anak ng Yuan clan ay patuloy pa rin, ngunit ito ay lumiko sa madilim na bahagi. Sa oras na ito, sa Green Rose Villa ng Lance, biglang dumating ang isang bisita. Si Your Highness Princess Olivia. Isang babae ang yumuko sa biyenan ni Lance. Naalarma ang sigaw ng biyenan ni Lance, Jonah, ikaw talaga. Your Highness, ako ito, Jonah. Oh my God, Jonah, you're still alive, great. Tuwang-tuwang niyakap ng biyenan ni Lance ang babaeng tinatawag na Jonah, ang babae na matalik niyang kaibigan noong kabataan niya. Sa sandaling iyon, nakita ng ina ni Lance ang isang babae na nakatayo sa kanyang likuran, abala siya sa pagtatanong, si Jonah, siya nga. Your Highness, she is my daughter, and her nipple name is Little Grass. Little Grass. Yun ba, yung nag-finger sa hero ko? Tama, Little Grass. Maaga rin siyang sumali sa Lonely Soul Organization, gumawa ng napakagandang kontribusyon dito, at ginawaran ng marangyang mansion sa Imperial City. Sinundo ako ni Little Grass mula sa kanayunan para manirahan dito, at nang marinig ko. Nabuhay pa ang nanay ko, agad akong pumunta para hanapin ka. Ma'am, ang galing, ang galing. Sigaw ng ina ni Lance. 1390. Nang umuwi si Lance mula sa palasyo, nakita niya ang munting damo sa kanyang bahay. Little Grass, bakit ka nasa bahay ko? Nakita ng damo ang pamumula ng Don. Si Lance ay naguguluhan kung ano ang namumula. Sa sandaling iyon, sumigaw ang ina ni Lance mula sa likod na silid, Cyrus, pumasok ka kaagad. Pumasok si Lance sa bulwagan, nakita lamang ang kanyang ina na nakikipag-chat sa isang babae. Ang ina ni Lance ay abala sa pagsasabing, Ju-hong, ito ang aking anak na si Cyrus. Little Prince Cyrus, malaki na siya ngayon. Tumingin ang babae kay Lance at sinabing may matinding damdamin. Sinabi ni Lance, ina, siya ba? Hero, siya ang kinuwento ko sa'yo, ang matalik kong kaibigan na si Jonah noong kabataan ko. Hello Tita Jonah. Abala si Lance sa pagbati. Naisip ni Lance ang damo at abalang nagtanong, ang damong iyon. Tama, anak siya ni Kiko Hong. Medyo nagulat si Lance, narinig na ni Lance mula sa kanyang ina noon na mayroon siyang nobya na na-finger, ngunit sa kasamaang palad ay hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Tumingin si Lance kay Little Grass na ngayon ay namumula, hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Lance. Ngumiti si Lance, hindi nakakagulat na nakita lang ni Little Grass si Lance at mukhang nahihiya. Si Little Grass talaga ang nobya niya, ang ilang bagay sa mundo ay talagang misteryoso. Kaya lang, hindi alam ni Lance na alam na ni Little Grass na siya ang fiancé ni Lance sa pagtatalaga. Sa oras na ito, sinabi ng ina ni Lance, Cyrus, bagamat may asawa ka na ngayon, at higit sa isang silid, gayunpaman, si Little Grass ang nobya na mayroon ka mula noong bata ka. Si Little Grass ay single pa rin, payag ka bang pakasalan si Little Grass? Tumingin si Lance sa Little Grass, lumaki ng maganda, ngayon ay nakayuko siya at namumula ang kanyang mukha. Ngumiti si Lance at sinabing, ang lahat ay napapailalim sa pagsasaayos ni inay. Narinig ni Little Grass na hindi tumanggi si Lance, bumilis ang tibok ng kanyang puso at sumulyap kay Lance. Nako, kung ganoon ay isasaayos ni inay na ikasal kayo sa isang tiyak na araw. Mabuti. Tumango si Lance. Then you guys go out to walk, at kakausapin ko ulit si Jonah. Okay. Tama si Lance, maglakad-lakad tayo. Lumakad sina Lance at Little Grass sa hardin. Matapang na kinuha ni Lance ang kamay ni Grass.
Hindi ko akalain na ikaw ang fiancé na na-finger ko noong bata pa ako, ha? Your Highness, actually, alam ko na, pero, I didn't dare to say it. Alam mo naman pala bakit hindi mo sinabi? Natatakot ako na hindi ka maniwala sa akin, at saka, hindi ko alam kung magugustuhan mo ako. Bakit hindi kita gusto? Syempre gusto ko ang isang babae na may napakagandang talento. Kung pakakasalan kita, kung gayon, sa lahat ng aking mga asawa, ikaw ay itinuturing na pinaka-namumukod tanging, at tunay na namumukod tanging, likas na taglay na talento. Puno ng kagalakan ang Little Grass. Ang iba pang mga asawa ni Lance ay lahat ay nakakuha ng mga pinahusay na talento, maliban sa Little Sister at Little Meng na hindi. Ngunit si Little Sister at Little Meng, na medyo kahalili na, ay napakalayo kumpara sa Little Grass. Hindi mahalaga kay Lance, gayon pa man, sa maikling buhay na mahigit 100 taon, kahit na naabot nila ang 200 taon na lamang mula nang bumalik sa kawalan. Makalipas ang ilang oras, umalis si Grass at ang kanyang ina sa Green Rose Villa, at ang susunod na hakbang ay naghihintay na ikasal. Gabi. Asawa, nabalitaan ko na kukunin mo ang ika-10 asawa mo. Tanong ni Little Sister. Oh, how well informed? Napagdesisyonan lang ni inay kaninang hapon at nakarating na sa tenga mo, ayaw mo ba? Hindi. Balita ko ang taong iyon ay ang fiancé mo noong bata ka. Tama. Asawa, royalty ka, mas marami kang ikakasal sa hinaharap, at pipilitin ka rin ng pamilya mo na magpakasal, kaya wala akong dapat ipagtanggol. Haha, Rare, masyado kang nag-iisip. Bakit ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal? Huwag kang mag-alala, pagkatapos magpakasal kay Grass, hindi na ako magpapakasal. Sa kasamaang palad, hindi para sa iyo ang magdesisyon, ngunit gusto ko ring magpakasal ka sa mas malakas na tao, upang ang mga supling ng aming pamilya ay maging mas malakas. Sa hinaharap, kami Feresh, kahit na hindi kami parehong ina, kami ay pareho. Ama, at kung ang ibang babae ay may mga anak na malakas sa hinaharap, hindi ako mangangahas sa Feresh o Kyle o Ferdinand, lahat sila ay masisilungan. Sige. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito at matulog na tayo. Niyakap ni Lance, halika, isa pa tayo. Hindi, pagod na pagod ako. Kinabukasan, ipinatawag ng lolo sa tuhod ni Lance si Lance sa palasyo. Tingnan mo ang lolo sa tuhod. Cyrus, kumusta ka nakatira sa Green Rose Villa nitong mga araw na ito? Ano mang bagay na kailangan mo, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Nakangiting sabi ni Yehuda. Salamat, Lolo. Lolo, ano ang gusto mo sa akin? Sinabi ni Yehuda, Cyrus, ngayong nabawi na ng ating Sherman ang imperial na kapangyarihan, ang mga anak ng Sherman ay bumalik sa kanilang mga araw na walang pakialam. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang magagandang araw na ito. Sa ngayon, ginagawa ni Molten at Gian ang lahat ng kanilang makakaya upang mag-sprint sa unang yugto ng Return to Void, at sana ay makatuntong sila sa unang yugto bago ang aking deadline, kung hindi. Ang pamilya ay muling mamuhay sa paghihirap. Nagtanong si Lance, Lolo, kung ang ibang Vice National plans ay magiging royalty pagkatapos ng iyong deadline, kami ay malipol. Hindi naman masama yun, kapag naging royalty yung ibang pamilya, magiging vice national na tayo, at siguradong bababa ang status natin, at least hindi yung Green Rose Villa na tinitirhan mo. Sige, Cyrus, hindi ako sumama. Dito para makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon, kahit na malayo ka pa sa pagtama sa Void, hindi ibig sabihin na wala kang misyon sa ngayon. Great Lolo, sabihin mo sa akin, anumang gawain na mayroon ka, tiyak na tatapusin ito ni Zolani-san. Ngumiti si Yehuda at sinabi, ang iyong misyon ngayon ay lumikha ng isang tao. Paggawa ng tao. Oo, mag-asawa ng marami at magkaroon ng maraming anak, iyon ang gawain mo sa yugtong ito, at least iyon ang gagawin mo sa susunod na 40 taon, ngunit syempre, bukod sa iyo, nandyan si Connor at ang iba, ang iyong gawain ay
Pareho, gumagawa ng mga tao. Aalis ako, lolo, hindi ito magagawa. Cyrus, I'm not asking for your opinion, I'm inform you, alam mo ba kung bakit ang daming anak ng lolo mo na si Jien? At ako naman, bakit marami din akong anak tapos wala pa ako? Pinunasan ni Genji noon. Yun kasi, hindi lang ikaw ang tumahak sa tinatahak mo ngayon, noong kasing edad mo ako, sinabi rin sa akin ng lolo ko, lolo, na ang misyon ko ay magkaroon ng maraming anak, pati na ang iyong lolo. Nakapareho bago siya naging 100, inutusan ng kanyang mga nakatatanda na magkaroon ng higit pang mga anak. Dahil, lahat tayo ay may parehong bagay na higit tayong likas sa pamilya, at kung tayo ay makasarili at wala ng higit pa. Mga anak, kung gayon paano maipapamana ang ating pamilya Sherman sa loob ng libu-libong taon? Kung ang pamilya ay umasa sa mga may kaunting talento, matagal na itong nawala, maintindihan. Oh,